So sa atong kaugalingon napatay faith nga dili mo give up. Sa ato ang verse ani sa Matthew chapter 15 verses 21 to 28 sa akong basahon sa English Standard Version. Yun ang pulong sa Ginoo in verse 21. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. 22. And behold, a Canaanite woman from the region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord. Yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. Salamat sa tulong sa Ginoo. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for your word na imong ipaabot sa mga karon ng gabi. Tutuloy ni Ginoo sa imong mensahe. Ipadayag sa mga Lord ang imong pagkamaayo nga taliwala, Lord, sa background na mo gracious nga mutubang sa among mga pag-ampo, Ginoo. Tunay ka nga uban, Lord, as we meditate on your word. In Jesus' name, Amen. So sa ito ang gibasa ng verse ngayon ang passage no story sa Canaanite woman, atong makita diri nga gusto ni Lord i-develop ang ato ang faith. Gusto niya magpadayon ta sa pagsalig, sa pagpangita sa iya, sa pagdepende no kang Jesus Christ. Even if na mga panahon nga kanang dili murag silent ang Ginoo ba? Usay murag delay ang pagtubag sa Ginoo. Gusto niya nga ma-develop ning ato ang faith. Kaya ang issue mo diri is dili nga kung tubagon ba ta o dili, kung dili. Ang issue is whether we will still continue to trust Jesus Christ even if dili ta makasabot sa iyang mga tubag. Bisan o dili ta makasabot nga nganong imunani man ang gihatag nimo, Lord, nga lahi man akong i-expect. So this evening, mag-share ko tulo ka mga points about a faith that will not give up. Unsa man ang unsa may i-demonstrate ani sa usa ka faith nga dili mag-give up. Una, a faith that comes to Christ, pagtuo nga moduol sa Ginoo ng Jesus Christ. So sa verses 21 to 22, makita nato diri nga si Jesus Christ niadto siya sa region sa Tyre and Sidon. And then naay usa ka Canaanite woman nga niduol sa iya, nga naghilak sa ubang version nagsinggit. Niyo siya, "Have mercy on me, Lord, maluoy ka sa kuha." Nga iya si Jesus Christ nga, "Son of David, kay nga ko ang anak gi-oppress sa demon." Muna iyang paghangyo ng Jesus Christ. So galing babae was a Gentile, di ba? So Canaanite siya. Kaning ancestry sa Canaanite, they are worshippers of Baal. Kung baga makita nato na ang iyang religion wala nakahatag o tubag sa iyang paghangyo. Muna nangita siya ng Jesus Christ. And then tungod sa iyang pagka-desperado nga wala na siya lain niyang maatuan, wala niya gitugutan ang iyang background nga dili siya moduol kay Jesus Christ. Sa kabalo siya na dili pwede. Unang-una, woman siya. Dili ba yan na ginaalaw nga ang sa ka-woman directly mo approach sa rabbi. Tapos
So, ang pagkid siya, Gentile. But, tungkol sa iyang pagka-desperado, walang niya na iisip na ng mga pagkalay-lahi nila. No, niduol siya kang Jesus Christ. And nagsugod ang iyang faith sa dihang niduol siya kang Jesus. No, usahay, ang ato ang problema po, kanang tungkol sa itong mga guilt, mga kakulangan sa Ginoong murag maulaw na maduol kang Jesus Christ. Usahay mo na itong problema. So sa ato ang kinabuhi, asa man ta nagaduol sa panahon nga mo kanang maka-experience ng kalisod, no, like sa kanaan like woman. Usahay mo sa atong mga problema, di ba? Ang pinakauna yun ato, usahay, muna-unaan, kanang atong kaugalingon. Usahay sa ato ang mga friends, usahay atong saligan kay ato ang kwarta, or usahay pag na problema, lahi na ron kay dito na mo pagawas sa social media, di ba? Mag-post tayo. Sometimes dito ta mo refer sa mga human solutions, di ba? Kasagaran yun, no? Dili man tanan, pero kasagaran mo nang ginabuhat. Pero ang usa ka genuine nga pagtuo, ang ginahimo jud ana is I will come to Jesus. What did you go to Jesus Christ? Ang normal yun yung ginabuhat nato, di ba? Mo try ta o solve sa ato ang own problem kita. But sa diha nga wala na solve ato ang gihimo nga solusyon. Ang ginabuhat na ma-realize nato ba, ang hitabo, ma-realize nato na dili mo ko makasulban sa ato problema, wala ko lang maduulan. Hangtod nga ma-realize nato na dito na ang maduol kang Jesus Christ. So ginaingon diri nga whatever you need, usa may mga kanang gusto pa ngayon sa Ginoo, usa may mga butang nga kanang gusto nimo ba nga idamog diha sa Ginoo. No, ang mensahe ni Lord aning passage is that whatever your need is today, bring it to Christ. Usahay ma-fail man ta nga, murag dili sa nato maduol sa Ginoo ay murag kaya naman nato ni. Usahay na yung mga instances, but whatever it is, bring it to Jesus Christ. Unya ayaw tuguti ang problema nimo kung palayo sa Ginoo Jesus, di ba? Kaya ang mahitabo baya kasagaran pod tungkol sa imong problema, gitugutan na noon nimo nga napalayo na noon ka Jesus, di ba? Namo yun nailahan nga imong anak, nahibalo ang imong anak tungkol sa problema, malayo na yung ka Jesus Christ. Kung dili, tugutin ang problema nimo, mo paduol hinoon sa imong Jesus. Muna nahitabo sa kananay woman na wala niya gitugutan ang niya ang background, ang mga problema niya, kaya mupalayo siya kang Jesus, hindi nagpaduol hinoon siya. No, a faith that comes to Christ. Kung saan man nato pag-demonstrate sa faith na dili mo give up is we need to come to Christ. No, bisag unsa man gamay man na or dako, itugyan kita sa Ginoo. Isulti yun. No, be honest kang God. Kaya maminaw man siya. No, yung mga nakalimot atong Ginoo, maminaw din ang Ginoo sa tuwa. Ikaduha, how can we demonstrate a faith nga dili mo give up? A faith that clings to Christ. Faith nga mukupot kang Kristo. In verses 23 to 27, diri na-test ang faith sa woman. Di ba, ang unang pag-approach niya o sa response to Jesus Christ? Wala, silent siya. Unya ang iyang disciples, iyong tagyon niya, send her away. Palayo siya diri. Tapos, di na tagyon siya ni Jesus Christ nga, ang ako ang ministry baya kay para sa katong Israel, di ba? Niyang giinapagin siya nga katong ang gospel or ang ako ang ministry is dili pwede na ako ihatag sa dogs. It is not right nga ang bread ihatag na sa mga dogs. No, grabe ang mga discouragements ba? So imong tanawon, grabe ang iyahang kanang kaagi sa iyahang pagkamiyot na Jesus Christ. Di ba?
ang iyang sitwasyon palandaan sa wala pa niya i-approach si Jesus. Bukat na ang iyang gidala ng pagbati. Tapos pag doon niya sa ilan Jesus Christ, nasamutan kabukat, siguro magpugi balik para nanin, kung giabog mo anin, nga na siguro iyang feeling ba. Pero usa kay iyang response, manotis na to sa iyang response. Wala gid siya nasuko. Wala gid siya niya ng luod. Wala siya ni biya. Usahay kita maya kay dali ra ta mong luod. Usahay kapuyo na ta. Sige, pila na ko kayo sige ampo Lord. Usahay mo kapuyo na ta mag-ampo, di na ta mo. Di na ka ni ampo eh. Pila na ko katuig, siguro tubot ko sa Ginoo. Usahay mo luod ka, usahay kapuyo ta. Pero ang kanaanay ko man, grabe ang iyang faith. Nga nagpupot siya ng Jesus, nga yun siya, nga yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Meaning, bahalag salin lang ng Lord. Amin niya ba? I-accept niya ang position as dog. O, dog ko, pero even the dogs, mukha ko nang gihapon niya sa mga salin. Muna iya ingon. No, wala siya ni ingon nga, kung di ka mo tukap, hindi ka lang buko. Ang kita na kong lain na matawag sa kuha. O sa'yo, wala na tatong kiniya. Pero lahi siya. So, sa itong kinabuhi po, may mga seasons nga ka ng mga silent si God. Naka-experience naman na. Mura mag-silent si God. Mura mag-wala may signs nga nagapaglihok si God. So, naimong anak ng mga panahon. Na yung mga seasons ng mga anak. Na yung mga abot ng mga anak ng mga pangitabo. No, there will be prayers nga unanswered. Na yung mga panahon nga makapangutan na kita, Lord, nga naman. No, naagin na ang pangutan na permit. Mura siya ka na frequently asked question bak sa Ginoo. Lord, why? Pero, kung atong sabton ang Ginoo, kung nakailata sa Ginoo, ang silence ni God does not mean nga sa iyang absence. No? God's silence does not mean God's absence. Dili pasabot nga wala ang Ginoo kay wala ta niya gitubag. Mo na kasagaran nga argument sa mga labi na sa mga atheist. Wala may Ginoo kay ano katubi tong idol ko wala akong gitubag. Mo na kasagaran ako madungan sa mga atheist. Pero gusto sa Ginoo nga ipaabot sa ato ano niya. Bisan og ihunaan na ang kanang ma-feeling mo nga murag silence ka. Gusto niya nga ikaw magpadayon sa pag-ampo. No? Keep praying. Keep seeking the Lord. Keep trusting in Jesus Christ. No? Keep coming to Christ. Kaya sometimes no good, ang season na to of waiting, sa mga panahon na naghulat din ka, ginagamit ang ni Lord to strengthen our faith. Ginatest niya ba na kailangan nako ulit uno yung pagtuo. Labi na kay daghan pa ko'y gusto nga buhaton sa iyong pinagdi. Walang gusto na ako umuli ko yung pagtuo. Usahin mo na ang pamahagi ni Lord. Gusto niya na i-test ato ang faith. If genuine ba yung ato ang faith. No, ang question is dili nga dali or kung dugay ba ang pagtubag sa Ginoo. Pero ang question, nagpadayon ako sa pagsalig sa iya samtang nagahulat ko sa iyang tubag. Nagpadayon ako sa pagpupot kang Jesus Christ samtang nagpadayon ko sa paghulat sa iyang tubag. Kung gusto ni Lord nga makupot kita sa iya permit. No matter sa situation na to. And then ikatulo, how can we demonstrate a faith that will not give up? Ikatulo is a faith that trusts Christ. Pagtuo nga nagasalig ng Kristo. And verse 28, finally, ningon si Jesus Christ, positive na iyang response. Ano siya? Oh woman, great is your faith. Mag-recognize si Jesus ang iyang faith. O, kung saan nakita mo sunod, naayo ang iyang anak, iyang daughter, that very hour, naayo sa diha-diha. Notice, kung saan gidayon ni Jesus Christ, wala niya gidayon ang iyang persistence.
Kung dili gidayeg niya ang iyahang faith, no, pagtuo niya, ang iyahang pagtuo nga wala di matarong, taliwala sa mga kanang kalisod niya na experience. Tungod kay nagtuo mo siya na si Jesus Christ was sufficient. Enough si Jesus Christ o siya ang makasulbad sa ato ang kanang sa iyang problema. No? Si Jesus Christ na mo'y makaayo sa iyang nasakit niya anak. Nagtuo siya na even the crumbs of God's mercy, crumbs of God's power was enough para maayo ang iyang anak. Grabe niya na ang pagtuo ba. Makamantay di ka ko nga kanang ginatawag di ka na itong mga tao with great faith sa time of Jesus Christ kay kasagaran mga outsiders, di ba? Or isa to aside sa Canaanite woman katong Roman centurion, di ba? Outsider dili sa Jew. Kung Samaritan leper, grabe ang ilahang man ba? Kaya ginapakita nga kanang pagsalig sa Ginoo ng faith sa Jesus Christ. So, ang ato ang faith gusto sa Ginoo pasamot sa ato nga dili lang siya mag-rely sa panahon nga ginatubag ato pagkampo. Ang ato ang faith dili lang dapat siya mag-rely sa mga circumstansya nato o sa atong mga pagbati. Kay kasagaran pag kanang nindot ato ang pagbati, mapikuhan po ato ang desisyon nga ay salig ko sa Ginoo, kanang likonggit ko nga pagkakristohanon. Pero pag naanay problema, murag nana kay mga doubt ba, murag ma-shaken yung mga faith, murag mawala po yung mga kadasig. Pero gusto ni Lord nga ipaabot sa ato aron nga ang ato ang faith dapat mag-rely or mag-rest yun diha kang Christ Himself. No, dili magud ka na stable at ang circumstances. Nadi ta makaingon nga happy ang ato ang season karon ay mga panahon nga kanang subo pud na subo nga season. Dili sa panahon nga kanang madagayaon ang imong pagpamuyo. Na mga panahon nga medyo maglisod pud ka. Pero ang ato ang faith dapat dili mamagko. Ato ang feelings is unstable, pero dapat dili mamagko ato ang faith. Kaya sometimes ang Ginoo muhatag man sa atong mga pangayo. Sometimes po pahulatong taniya. Sometimes ang Ginoo motubag pero ang tubag niya lahi sa ato ang gina-expect na tubag. Sometimes imong anak. But sa tanan nga mga sitwasyon sa kinabuhi, ang Ginoo mo gini ang sure nga ang Ginoo masaligan gyud. No mo ginay dili mausap na matuoran mo masaligan gyud permit ang Ginoo. Kami itong na mga kanang mga dagko nga mga pagsulay sa kinabuhi or kanang mga responsibilities na kailangan ako dapat ma-accomplish. Ginamotivate ng mga galing nga kuha na yun ni mahuman na yun ni kay tabangan dito ko sa Ginoo. Dili mo ko niya ang ako motivation kay Lord, ibutang mo muli mo anak, itagaan mo muli mo anak, tabagi ko Lord. Muna kung ano sa kanang pag-motivate ba. Kabalo mo ko Lord, niya isang lisod ni ako una-una walang kapoy man or di na ako ni makaya pero naamang ka Lord. Makaya na ako ni. And then, at the end, same na ang result. Makaya din ako. So therefore, sa panahon na di na makasabot sa mga plano sa Ginoo, sa ligi niyang character, kung sa si God, kung sa na si God, God is good, di ba? God is faithful. Sa panahon niya, dili ta makakita sa mga tubag o sa atong saligan. Trust His wisdom. Nga ang Ginoo mas nakabalo. Huwag man takakita, pero ang Ginoo mas nakabalo. Kung panahon niya kanang murag mawik ta, mahuyang ka, atong saligan ang iyang grasya. Diba sa 2 Corinthians chapter 12, yan na, verse 9.
My grace is sufficient for you. Kaya ang imuhang weakness, kaya sa ito, yung ginadira, in your weakness, na imuhang nadira ang strength. So, muna ang ginapasabot diri. Sa maluya man ta, pero salig ang grasya sa Ginoo. Kung silent man si God, na tumabati ang iyang kubag, keep trusting Jesus Christ. Kaya wala ang Ginoo. O palikon, God's silence does not mean God's absence. So sa ito ang ginabuhi, no, ginaparemay ang permitting ni Lord sa tuwa. Yan. Even if we do not understand, I will trust Jesus. I will trust Jesus Christ. Kung ginapermitting ito, balik-balikon sa pagsulti. Even if I do not understand, I will trust Jesus. So, pili na ito ng himungan nga ng motto sa itong life. Sa panahon nga kita kasabot, Lord, I will trust you. Oo, kasabot sa akong sitwasyon karon, Lord. Pero I will trust you, Lord. Kaya ang faith nga dili mo give up is a faith that keeps coming to Christ. No, ang faith nga dili mo give up is a faith that clings to Christ. And a faith that do not give up is a faith that keeps trusting Jesus Christ. So muna yung mensahe ni Lord sa ato karon through His word in Matthew chapter 15. Let us pray. Father, we thank you once again sa imuhang kaayo sa imong ginabuhi, Lord. Bisan naman Ginoo sa reality nga naagi mo abot ng mga pagsulay sa kinabuhi. But Lord, makasalig ni Ginoo sa pinaka-kamatuuran, pinaka-reality po, Lord, nga masaligan jud ka sa among kinabuhi, Ginoo. I know, Lord, nga daghan jud ka og kanang plano sa among kinabuhi. I know, Lord, nga dili minimo pasagdan kung asa man may karon nga level sa among pagkamuyo. Tungod kay ikaw ang Diyos nga among maduulan. Lord, tabangin may Ginoo nga ma-remind may kanunay nga sa imong gyud muduol. Sa among pagtuol, Ginoo, na mga panahon nga dili matubag ang among gina-expect na tubag. But Lord, tabangin may Ginoo nga mukupot sa imong hangyo. Pinaagi sa imong grasya, Lord. Tabangin may Ginoo na magpadayon sa pagsalig sa imong Ginoo. Taliwala sa mga discouragements, sa mga kaloyang Ginoo. Tungod kay your grace is sufficient. And Father God, tabangin mi nga amo ang kinabuhi padayon nga makahatag o pasidungog diha kanimo. Kanita na ang ginaampo, ginasalig kanimo, ginasalamatan. In Jesus' name, Amen.